16 na. But whoever someone turns to the Lord, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit, and whenever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. So the title of our message today is about transforming into Jesus' likeness. Sabi mo nga sa katabi mo, transforming into the likeness of God. Transforming. Kasi pag sinabi natin transformation, dalawa yan eh. Yung trans tsaka formation. Ibig sabihin ng trans, napupunta ka sa isang bagay o sa isang lugar na hindi ka naman dapat doon, kaya napunta ka doon. And yung formation is something to be formed in us. May bagay na dapat maporma. May bagay na dapat merong, sabi diyan, na involved sa atin. Kaya nga transformations. So napakahirap bilang isang ordinaryong mananampalataya at doon sa mga hindi nananampalataya na lumakad sa ganung way na gusto ng Panginoon to be like Christ. So napakahirap, ano? Lalo na kapag born again ka. Mahirap maging Christ-likeness. Mahirap maging kawagis ang kaibig sa Panginoon kapag hindi ka namumuhay ayon dun sa gusto ng Diyos. Kapag hindi natin kaya nakarating gusto ng Diyos. At sasabihin ko sa iyo ito, hindi madaling mamuhay dun sa gusto ng Diyos. Laging may balakid, laging may laban, laging meron dapat sa atin sa ating tinatanggal. At ang sabi nga nun, kapag daw ikaw ay mas lalong nag-i-spend ng time sa Panginoon, sabi dito, natin, no? Sabi dyan, so all of us who have the veil removed, yung mga bagay na meron nang tinanggal sa atin, can see and reflect the glory. So ibig sabihin, kapag ikaw ay naging mananampalataya, kay naniwala sa Panginoon, there's something that being removed in you. Merong bagay na tinatanggal sa iyo. At yung bagay na tinatanggal niya sa iyo, yan yung mga bagay na nakaharang sa iyo, na maaaring kaya hindi mo nakikita, kaya hindi mo nagiging kawangis, kaya hindi tayo nakakalakad, kasi may veil. Tama? Kaya hindi natin makita yung direksyon ng Panginoon, kasi may taklog ka ba? Kaya kung hindi naniniwala at ikay mananampalataya, nananod ka pa rin at hindi ka makalakad doon sa gustong maging imahe ng Panginoon sa iyo, na katulad at kawangis ng Panginoon, baka may veil pa tayo. Baka nandyan pa yung veil na matagal lang tinanggal ng Panginoon, baka binalik mo. O baka nabalik sa iyo. Tama? So yung veil na yan, mga kapatid, tinanggal ng Panginoon yan for us to look at the glory of the Lord. For the glory of the Lord must be reflected in us. Kaya nga kapag ikaw ay mananampalataya, nagre-reflect dapat yung glory ng Lord sa iyo. Nakikita dapat yung, sabi dyan, yung liwanag ng Diyos sa iyo, na ang buhay mo ay nagiging nagamit-gamit, nagiging makamumsam niya sa harapan ng Diyos, sapagkat nakikita yung glory ng Panginoon. And then the glory of the Lord is not easy. Yung paglakad sa kalooban ng Panginoon, hindi madali. Yung direksyon na gusto ng Panginoon, hindi madali. Hindi ibig sabihin na naniwala ka ngayon, automatic yun na magiging ganun ka na. Tama? Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakakilala ngayon sa Panginoon, automatically ganun ka na sa Panginoon, kawagis ka na ng Diyos. Tama? Hindi ganun kadali yun. So ibig sabihin, all the way na habang ikaw ay lumalalim sa pananampalataya sa Diyos, habang ikaw ay lumalakad sa Panginoon, at habang nakikita mo lalo at nakikilala mo ang Diyos, unti-unti ka dapat nagiging katulad ng Diyos. Sabi nga, hindi ka pwede, sabi niya, hindi pwede nag-spend ka ng time sa Panginoon na walang na-transform sa iyo, na hindi mo naging kawangis ang Diyos. Kalokohan yun, tama ba? Yung nag-spend ka ng time sa Panginoon, tinuturuan ka ng Banal na Espiritu kung paano dumulog sa paanan ng Diyos, tinuturuan ka ng Banal na Espiritu kung paano maging kawangis ng Diyos. Tama? Nananod ka sa paanan ng Diyos na hindi mo magiging kamukha ang Panginoon, imposible yun. That's why, kung ano yung most of the time na nag-i-spend ka ng oras, kung ano yung most of the time na i-invest mo, kung ano yung most of the time na pinapahalagaan mo, yun ang nagiging katulad mo. Tama? Kung mas mahalaga sa iyo yung mga bagay na nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos, yung mga bagay na
na lagi mong ginagawa na malayo sa Diyos, at takin mo, malayo ka talaga sa Diyos. Kaya wala talaga nangyayari, kaya wala talaga nababago. Kasi nga, ano ba yung ginagawa mo para maging kawagis mo ang Diyos? Ulitin ko, no? Nakabase kasi po, kaya nga sabi nung ni Pastor David, ano? Ang banal na spirito ay siya naglalagay sa atin upang tayo makadulog sa Diyos. Hindi ka pwedeng tumawag sa Diyos, hindi ka naman niya tinawag. Tama, nang hindi ka naman niya pinilit. Oo naman eh. Si Peter nga, tinawag ng Panginoon, kami yung si Andrew, kami yung at yung mga taong nakinig sa Panginoon, yung mga taong pinagaling ng Panginoon, tumawag sa Panginoon niya. Tama? Kaya hindi pwede na tumawag ka sa Panginoon na hindi mo siya nakikilala. Tapos imposible yun ay kayo mananalangin sa isang bagay na hindi mo na makilala yung pinapanalangin mo. Sabi nga, reflect the glory of the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him, as we are changed into His glorious image. Sabi niya, patuloy na dapat na nag-reflect sa ating buhay bilang isang mananampalataya, yung glory ng Lord sa atin, yung buhay ng Panginoon. Kaya dapat yung prayer natin sa bago mo ng Panginoon, maging katulad mo ng buhay mo ako, Panginoon. Patakin mo, hindi madaling yung naging buhay ng Panginoon. Kapag naging prayer mo yun, dapat ready ka. Dapat handa ka. Tama? Kita mo nga, Panginoon, anong ginawa sa ating Panginoon Jesus. Nandiyan na ang Panginoon ay tinutod siya. Nandiyan ang Panginoon ay sinasabihin ng demonyo. Nandiyan ang Panginoon ay ginagawa ng masama. Nandiyan na ang Panginoon na sabi diyan, binibitray. Tama ba? So kapag kaya, pinatalagan mo yung mga ganong klase ng bagay, dapat ready ka mabitray. Tama? Na mga bagay na malapit sa'yo, o na mga sabi niya, mga naging kasama mo, na naging malapit sa'yo. You are ready. Tama? Ready ka na itatuha. Ano po yung itatwa? Ready ka na i-deny ng ibang tao na kahit na may ginawa ka maganda, may ginawa ka mabuti, isang bagay lang naging pagkakamali, mali na natin. Tama? Ready ka dapat mag-deny. Bakit po? Kasi nga, Panginoon nga, dininay. Ready kang masampal, ready kang kahit anong gawin sa'yo. Lagyan ka ng pulong ng corona, dapat ready ka. Tama? At ready kang mapako sa krus. Kaya nga sabi ng Panginoon, take up your cross every day. For anyone who wants to follow me, he must take up his cross. Sabi ng Panginoon, ano? Kailangan dala-dala mo yung cross. Tama? Kasi naman sa inyo, nag-iwan ng mga kapatid, nag-iwan ng pamilya, nag-iwan ng magulang, nag-iwan ng kapatid para lamang sa akin. I tell you, sabi ng Panginoon, ay hindi magbabalo ang Panginoon upang ikaw ay bigyan ng pagpapala. Hindi magbabalo ang Panginoon upang ikaw ay pagpala. Pero kung ma-receive na reward sa Panginoon, ang tanong lang sa ating mga kapatid sa panahon ngayon is, nakikiri mo pa ba yung cross? Do you carry the cross? Tama? Yung cross is symbolized as something that we have seen. Symbolize our death. Tama? Symbolize na yan ginawa ng Panginoon sa atin. Tama? Ang nagpatibay ng lahat bukod sa cross ay ang Panginoon Jesus. Kaya dapat patibayin natin yung ating pananampalataya na maging kawagis ng Diyos. Maging katulad ng Panginoon. Malakaran natin ang ating Diyos. Yung kalawalatian, yung direksyon ng Panginoon ay ating malakaran. Tanong nga lang sa atin sa panahon ngayon, mga kapatid, nagagawa pa ba natin yun? Eh sa palagay ko, sabi nga nung isang pastor, the church is sleeping today. Tulog ang church sa panahon ngayon. Tama? Marami nangyayari ngayon na maaaring sabihin natin, nandun na tayo sa panahon at sa point na dapat makikita na sa iyo yung pagiging wangis ng Panginoon sa iyo. Kasi kung ikaw ay 10 taon, 12 taon, 13 taon, 10 years ka ng Kristiyano, pero hindi mo rin nakikita yung buhay ng Panginoon. Sabi mo nga, it was a continuous journey. What is continuous? Sabi diyan, continuous progress and continuous, sabi diyan na naatong ka palagi sa battle na kapag gusto mo talagang maging kawagi sa Panginoon. It was a continuous change. Continuous ang pagbabago. Hindi yan tawag doon, hindi yan pagka nandun ka na, instant na ikaw ay nabago. Meron talagang pagdaraanan, meron talagang process, meron talagang dapat gawin, meron talagang dapat tanggalin.
At kung hindi natin ipatatanggal yung mga bagay na kinagigiliwan natin, at siya nagtatakip sa atin upang tayo ay sabi dyan, makita yung buhay ng Panginoon sa atin, yung masamang ugali. Ano ba? Yung hindi pagbabasa ng Biblia. Ano ba? Yung hindi pananalangin. Ano ba? Yung pag-dwell natin sa social media. Matangin mo, hindi natin na talagang magiging kawagis ang Panginoon kung nandun tayo. It was a daily routine o daily habit na dapat natin mapil sa ating sarili. Upang nasa ngayon, makilala talaga natin ang gusto ng Panginoon. Yung nasa paanan ka ng Diyos, yung nag-i-spend ka ng time, ang sabi na dito, basahin natin sa Luke chapter 10. Ano? Luke chapter 10, verse 38 to 42. Sabi dito, ito na lang, 41. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Yet few things are needed, or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Tama? Alam mo ba yung kwento na yan? Kay Martha, nakapatid ni Lazarus. Tama ba? So, sa pinan, dahil busy siya, dahil kami puro, hindi naman masamang paging busy, pero hindi po hindi busy, marami kang ginagawa, nasa Diyos ka. Ulitin ko, ano? Hindi po hindi busy ka sa ministry, marami kang ginagawa, maraming nagpapaalagaga sa iyo, nasa Diyos ka. Tama, hindi gano'n, ang gusto mangyari ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Martha, Martha, you are worried about so many things. But few things are needed, or so only one. And Mary, sabi niya, and Martha, I Mary chose that one, and it will not be taken away from her. Tama yung bagay na pinili ni Mary na hindi na matatanggal sa kanya. That is to dwell in the feet of Jesus. That is the very thing na kailangan natin ngayon, to dwell in the feet of the Lord and spend time with the Lord. Reflect ourselves in the Lord's feet. Kailangan natin ng Diyos. Kahit na mayaman, kahit na estado natin sa buhay, kailangan mo ang Diyos. Tama? So don't worry about many things. Darating talaga yung mga worries ngayon sa buhay natin. Darating yung pagsubok, darating yung kabigatan, darating ang kapagkatian, darating ang problema, darating talaga sa atin yan. Many things will be caught up our attentions to be out in the presence of the Lord. Maraming kukuha sa atensyon natin upang tayo mawala doon sa direksyon at sa paanan ng Panginoon. Tandaan. At kapag nakukuha tayo doon sa mga ganong klase ng bagay, kung nga ngayon hanggang ngayon, ay ganun pa rin yung ginagawa natin na kapag wala, hindi na tayo pupunta ng church. Kapag nagkaroon lang ng problema, hindi na tayo attend ng church, walang mangyayari sa atin. Because we forgive the very thing that the Lord has said. Remember my Sabbath day. Nalilimutan natin eh. So, araw na nga lang yun, nalimutan pa natin, no? So, this is a wake-up call for so many Christians today. Do not neglect what the Lord has said. Huwag natin ngayon mawala tayo sa direction na yun. Kaya kasabi ko, hindi po kayo marami ng ministry, hindi po kailangan ka ng church, malapit ka sa Diyos. Tama? Hindi ganun eh. Minsan kasi nung bago sa atin, kapag ka maraming ang ministry, feeling natin, malapit tayo sa Diyos. Well, hindi naman masama yan. Tama? Dahil ginagawa natin yan, out of our, sabi yan, out of our heart, na gusto natin iservan ng Panginoon. Pero ano ba yung sinabi ng Panginoon? Mas pinili ng Panginoon sa atin na mag-spend tayo ng time sa kanyang paanan kaysa kung ano-ano gawin natin. Tama? Kaysa kung ano-ano gawin natin. Pero alam mo, sabi mo nga, hindi rin naman masama. Gumawa ka sa ministeryo, meron kang ministry, as long as you spend more time with God, then do it. Tama? Paano po yun? Dapat kasi nandun na yun sa routine ng buhay. Nakatatak na sa atin dapat yung routine na araw-araw. Nakapagpatak ng alas 3 ng madaling araw, alas 12 ng madaling araw, nasa prayer ka na. Pagdating ng alas 3, nasa prayer ka na. Tama? Pagdating ng alas 12 ng tanghali, nasa prayer ka na. Tama? May prayer meeting man o wala, napipray ka eh. Tama? Kasi bakit? Pinupush ka ng Holy Spirit na mag-pray eh. Sinasabi ng Holy Spirit sa amin, dapat tayo ipag-pray, dapat tayo ipaglaban. Pero tayo dapat i-spend ng time, hihingi ng tawag sa Panginoon, hihingi ng gabay. Tama? Meron tayong dapat hihingi sa Panginoon. At kailangan mo yung 24 hours na yun para ma-spend mo yung time mo sa Panginoon. Hindi
naman mahalaga sa Panginoon kung mahaba o may yung panalangin mo. Ang mahalaga ng spend ka ng time sa Panginoon. Mahaba nga yung panalangin mo, tulog ka na pala. Tama ba? Mahaba nga yung pinasa mo, di mo naman naiintindihan. Kahit kaunti lang. As long as there's something na mayroon sinabi ang Panginoon sa iyo. Gusto mo bang maging kawagis ng Panginoon? Ano ba yung mga dapat natin gawin para maging kawagis natin ng ating Diyos? Ano ba yung mga dapat natin lakaran upang maging katulad natin ng Panginoon? Number 1, choose what Mary choose. Piliin mo yung pinili ni Mary. Maaaring dalawa yung naging ginagalawa natin ng ministry at meron din naman sabi niya yung pinili ni Mary, no? Sabi ko nga, hindi naman na-neglect ng Panginoon yung mga ginawa ni Martha. Hindi naman inayaman ng Panginoon yung ginawa ni Martha. Nga lang, kung time na nandiyan na kasi ang Panginoon, hindi ka na dapat busy. Kasi dapat nasa Panginoon ka na. Kapag alam mo nandiyan ang presensya ng Panginoon, tumigil ka sa mga bagay na ginagawa. Tama? Kahit ano pa yan, kahit sino pa ang kamitin mo, kahit presidente pa ng Pilipinas yan, kapag nandiyan ang presensya ng Panginoon, tumigil. Tanungin mo ang Panginoon, spend time dito, Panginoon, ano po yung dapat gawin? Ano po yung dapat yung Panginoon lakaran? Tama ba? Mas mahalaga yung sasabihin ng Panginoon kaysa sasabihin ng ibang tao. Mas mahalaga yung in-spend mo ng time doon sa bagay na nakikita ka nga, tama? Pero may mas mahalaga kung bagay magbibigay sa kaluluwa mo pagdating mo sa langit dahil expect ka ng time sa Panginoon. Hindi madali yung pinili ni Mary, no? Bakit po? Eh, daming bisita doon dahil pwede naman siya maging busy. Tama ba? Pwede naman niya gawin yung mga bagay na ginagawa rin ni Martha. Tama? Pero mas pinili niya maupo sa paanan ng Panginoon dahil alam niya yun ang kailangan niya. Ano ba kailangan mo ngayon? Ang pera, wala na ako yan. Praise God. Tama ba? Pero meron ang Panginoon. Kaya mag-spend tayo sa paanan ng Panginoon. Choose what meron, choose believe in, gusto ko believe in. Pangalawa, pag namin ka na, huwag mong madaliin. Tama? Huwag mong madaliin. Kasi marami ngayon sa church, tingin sa oras. Oras diba? Tagal naman yung pastor, ng church. Haba-haba na niya, wala nang maintindihan. Don't rush. Tama? Huwag ka mag-rush. Sabi nga doon ng Song of Songs, Solomon, ano? If you are in the presence of God, huwag ka magmadali. Kapag nasa presensya ka ng hari, huwag ka magmadali. Tara, gusto kasi natin matapos agad yung prayer kasi magluluto ka pa. Gusto natin matapos agad yung preaching kasi may gagawin ka pa. Gusto agad natin matapos yung worship kasi gusto mo na kumupong, alay ka na. Tama ba? Pero alam mo, when the move of the presence of the Lord is there, alam mo, kung talagang nandun ka sa tibok ng puso ng Panginoon na kumikilos ang Diyos, hindi mo na magagawa yun. Tama ba? Hindi mo na magagawa yun. I tell you the truth. Kapag ka dumadaan ang presensya ng Panginoon, wala na, nakalulog ka lang. Tama, umiiyak ka na lang sa pangalan ng Diyos. Tama? At yun ang gusto mangyari ng Panginoon sa akin. Hindi mo lamang maranasan ng Panginoon sa isang araw o sa Sabbath day, kundi sa araw-araw ng iyong buhay. Na kapag ka nandiyan ka na sa oras na yun, Panginoon, salamat po. Sa awa, habang mo sa amin sa maghapon ninyo, sa kalipas sa maghapon, iningatan mo kami, Panginoon. Hindi na nawawala sa iyo yung gratitude na magpapasalamat sa Kanya. Kasi bakit? The Holy Spirit is quenching you to thank God every day in your life. Kaya nga napakahalaga na when you are in the presence of the Lord, do not rush. Huwag kang magmamadali. Hayaan mong mangusap ang Panginoon. Hayaan mong ipon ka ng banal na Espiritu. Hayaan mong maranasan mo yung gusto iparanas ng Diyos sa iyo. Amen? Number 3, ano po yung pangatlo, kapatid, brother? Tama? Daily routine. O yung iyong habit. Kung ang habit mo noon ay ginagawa mo pa rin habit ngayon, yung hindi mo talaga magiging kawangis ang Panginoon. Kung natutulog ka sa church, pag nag-preach, nakawala ka na. Tama? Pagkatapos ng worship, kumakain ka ng pansit. Tama? Nag-preach si pastor, nagse-cellphone na. Yung makikilala talaga ng Panginoon pagkabi. Nasa yung daily habit yan. Whether nandyan si pastor o wala si pastor, may prayer meeting man o wala, you spend your time with God. Sa opisina ka man, sa trabaho man, sa bahay mo man,
kapag ka willing ka, ginusto mo, makilala ang Panginoon, makikilala mo ang Diyos. Tama ba? Nasa yung decision yan eh. Choice mong piliin ng Panginoon. At kapag ka pinili mo ang Panginoon, sabi nga ng Panginoon, papahala sa sino man umiwan sa kanyang ama, sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, para lamang sa akin. There was a reward with God. Tama, may reward ang Panginoon sa iyo. Whatever you choose to follow Christ, God also choose you. Pinipili ka rin ng Diyos. Amen? Kaya kung nasaan ka man lugar, nasaan ka man ngayon, tama? Ano man ang ginagawa mo, piliin mo ang Diyos. Pagbigay ka ng allotted time sa Panginoon, Panginoon, ito yung time na magbabasa ako ng Bible. Panginoon, ito yung time na magpe-pray ako. Yan kasi ang nawawala sa panahon natin ngayon because of our busyness. Just like Martha. Tama ba? Just like Martha. We are so busy in so many things and worry about many things. That's why we neglect the presence of the Lord. Hindi mo alam, may sinasabi na pala ang Diyos sa iyo, hindi mo alam. Meron na palang gagawin ng Panginoon sa iyo, hindi mo pa alam. Tama? So those worries and those busyness na meron ka sa ngayon, kapatid, establish a habit to dwell in harmony in spirit in God. Amen? Amen. Mag-dwell ka sa Panginoon. Napakahalaga nito. Yung tatlong puntos na yun, huwag mong kalilimutan. At ano ba yung mga bagay na nakakapagpalayo sa ating mga Kristiyano ngayon sa Panginoon? Bakit ba natin nalilimutan ng Panginoon? Bakit ba naniliglag natin ang Diyos ngayon? Number one, kasi malapit na bumalik ang Diyos. Bakit po natin nalilimutan? Malapit na bumalik ang Diyos. At sabi nga ng Panginoon, ano? In the last days, maraming tatalikod sa pananampalataya. Bibili nila yung gusto lamang nilang marinig. Tama? Tatalikod at maglalamig ang kanilang pag-ibig. Totoo yun. Sa ngayon, ganyan na nangyayari sa karamihan sa Diyos. Lumalamig ang pag-ibig. Nawawala yung apoy ng pananampalataya. Nawawala yung apoy yung paano mo lang na nung makilala mong Panginoon, noon pa yun ka eh. Pero habang tumatagal, binubuhusan ka na ng tubig, nawawala na yung tubig. Tama? Nawawala na yung liwanag. Hindi mo na nagiging gawain sa Panginoon, bumabalik ka sa Panginoon. Tama? Yun yung nakakapagpalayo sa atin because we forgot God. Kapag gawas wala ka mas malalim na relasyon sa Diyos, kaya mo palampasin ng araw na hindi ka nagpipray sa Diyos. Kapag ka mas mahalaga sa iyo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, social media man yan, tama? Trabaho man yan, gawain na sa bahayan, at hindi mo kayang iwanan yan para sa Diyos, kapatid, bantakin mo. Yan din na magdadala sa iyo para kalimutan mo ang Diyos. Hindi ka na makakapag-church kasi lalaba ka. Hindi ka na makakapag-church kasi pag hindi ka ng trabaho, wala kayong kakainin. Diba? Hindi naman masama yung ginagawa mo. Ulitin ko, hindi masama yan. Okay naman yan. Pero you give time to God. You give your time to God. Kaya yung pinakamalaga. Kaya sabi ko, kapag kapiliin mo ang Diyos, pipiliin ka rin ang Diyos. Stay in faith. Pangalawa, na nakakapagpalayo sa Diyos, your decision. The way you choose. Yung decision mo, na bakit hindi ka umatid nung araw na yun, bakit ka nagwala, bakit ka nawala. Decision mo yun, hindi naman pinili ng kapatiran yun eh. Hindi naman dahil kay pastor, hindi naman dahil kay ganito. Tama? Ikaw ang may decision na lumayo sa Diyos eh. At hindi naman ng ibang tao. Ikaw naman ang pumili na tumalikod sa Panginoon at hindi naman ng ibang tao. Ang pagiging backslider ng kapatid at ang paglayo ay magkaiba. Ang backsliding kahit na nasa church, tama? Pero hindi mo na ginagawa yung mga usual habit mo, hindi ka na nag-pray, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, hindi ka na nakakapag-worship, backslider ka. Kung dati nababasa ka ng 10 chapters a day, ngayon binabasa mo lang 2 chapter na lang, na-backslide ka. Kasi bakit? Bina-backslide, kung sinabi backslide, bumabalik ka ng kaunti doon sa mga bagay na dati mo nang tinalikuran. Tama? At yung paglayo, ulitin ko, ano? Yung paglayo, yun ang pinakamahirap. Tama? Pero tandaan mo, dahil may parable pa rin ang Panginoon sa prodigal son, may pag-asa pa tayong makabalik. Hindi porke lumayo ka na, hindi ka na kaya bumalik. It is your choice. It is your choice. Kaya sa mga mananampalataya ngayon, choice mo yan. Tama ba?
Hindi dahil meron ka nakitang mali sa church. Hindi dahil meron kang narinig na hindi maganda sasabi ng pastor. Kundi pinili mong pakinggan yung mga bagay na gusto mong pakinggan at yung paglayo ang pinili mo. At pangatlo, ano po yung pangatlo, kapatid? Para hindi mo makilala lalo ang Panginoon. Diba? Binigay ko na kanina kung paano natin makikilala ang Panginoon, kung paano tayo magiging kawangis ng Diyos. At ito namang kabalik mo na ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Tama? So, ano po yung pangatlo? Yung ayaw mo talaga maging kawangis. You don't want to be just like Christ. Just being just like Christ is paying the price. Meron kang dapat kabayaran. Ulitin ko, no? Being just like the image of the Lord, there's something to pay for. There's something that you need to pay. Meron ka dapat pagbayaran at meron ka dapat bayaran. Una-una, kung sabi ko nga, kung ayaw mong matanggal yung mga bad habits mo, wala ka sabi dyan, hindi mo kaya ibigay sa Panginoon, hindi mo kaya magbayad. Ulitin ko, no? Kapag ka meron kang gustong isang bagay, sampulan na lang natin. Kapag ka meron kang gustong isang bagay na mabili o mahalaga sa iyo, pero hindi mo kaya ng isang pultong bayaran, anong gagawin mo? Diba? Ulitin ko yung tanong. Kapag ka meron kang isang gustong bagay na hindi mo kayang bayaran ng pulto, anong gagawin mo? Mag-iipon ka siyempre para mabili mo. Tama, nagkakaroon ka ng habit, binibili mo yung habit, mag-iipon ako para mabili ko yung bagay na gusto. Tama? Lalo na, ayan, iPhone 17, ano? Wow. iPhone 17, parang isang picture. Magkano yun? 50 o 60,000. Ano? 70. Mga ganyan ang presyo. So, kapag ka gusto mo talaga yun, siyempre, gagawa ka ng paraan para makapag-ipon. Baka nga kahit sabihin natin, pambili mo na lang ng candy, iipunin mo pa eh. Tama? Kahit sabihin natin, iniipon kasi ako. Tingin kasi ako pinag-iipunan, kaya hindi ka lalabas, hindi ka makikisama kung kanino, hindi ka magpa-party, hindi mo gagawin yung mga usual habit na ikaw ay sabi dyan, bumastos na marami. Sapagkat may pinag-iipunan ka, may sabihin, you're building your habit for you to purchase the things na gusto mong mabili. So, ganun din sa pananampalataya, you need to pay a price. Kung gusto mo talaga maging kawangis ng Panginoon, itatagilin talaga ang Diyos sa'yo. You're building your habit, you're building your, sabi niya, your rapport, na ayaw kong magkasala sa Panginoon, kaya ganito yung gagawin ko. Kaya ito yung magiging stand ko. Tama? Ano po yung magiging stand mo? Ano yung gagawin mo? Ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin? Tama? Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo ngayon? Nakakapag-build ka ba ng rapport o ng habit para maglamang makilala mo ang Diyos ng gusto? Tama? Nakakapag-fasting ka mo ba? Tama? Tanong ko yan, mga kapatid sa mga siya. Hirap mag-fasting ngayon, ano? Ulitin ko, yung dating madaling pagpapasting ngayon, nahirap ngayon. Naiiba kasi yung panahon ngayon. Tama? Kung dati kaya natin mag-fasting ng 3 days, 4 days, 5 days, 6 days. Ngayon, ang hirap mag-fasting. Magpapasting ka pa lang, may sinigang na baboy. Tama, alam, mag-decide ka pa lang, meron na, may adobo agad. Tama, may prito na agad. Paano mong papasting ito? Tama, meron ngayon. Kaya mahirap po ngayon talaga makipag-battle sa laman. Kaya ang battle mo kapatid ay nasa laman. Pero kung magbibuild ka ng decisions, magbibuild ka ng rapport, magbibuild ka ng habit, kailangan mo matanggal yun. Na kahit na paborito ko yun eh. Pero dahil meron akong tinatayuan. Tama? So you're building your habit. You're building to the Lord Jesus. Binibuild mo yun. Pero sabi nga, hindi ito sa sarili mong kakayanan, sapagkat kung sarili natin kakayanan, baka kumain ka. Tama? Baka pinapak mo yung adobo. Kung sarili natin kakayanan, pero dahil pinagkatiwala mo ang iyong laman sa Panginoon, at inayaan mo kung sa banal na Espiritu na tutukan tumaligod sa mga bagay na gusto mo, pero may benepisyo ang Panginoon sa pagtanggi mo. Amen? Amen. Kaya kapatid, nasa sa iyo decision. If you're going to be the habit of the Lord, gusto mo talaga makilala ang Panginoon, umpisa mo sa pagpapasting. Gusto ka sa imong patayin yung laman. Hindi mo mamatayan naman hanggang pinapakain mo. Hindi mo mamatayan naman hanggang pinapakain.
Gusto mo magbago, pero nanonood ka pa ng Korean novela, hindi mo mamamatay naman. Wala ka lang po sa landas. Kung sa kailangan ng Diyos. Tama ba? Build a habit that builds your faith to the Lord Jesus. So you will be in the image of the Lord. Hindi ka magiging perfecto. Ulitin ko. Hindi natin mape-perfect yun. Pero dapat tinagampanan mo yun dahil nais mong mabago. Ang tanong ko lang, nais ba natin mabago? Hindi ako magbabago sa iyo. Hindi kita kayang baguhin. Lahat ng desisyon mo, hindi ko kayang saklawan. Hindi ko kayang piliin. Pero tandaan mo, kapag ka ang Diyos ang sumaklaw, kapag ka ang Diyos ang pinibigyan mo, at ang Diyos, sa Diyos ka sumumo, ang Diyos ang magbabago sa iyo. Not by might, nor by power, sabi ni Zechariah, but it is by the Spirit of the Lord. Dahil sa Espiritu ng Diyos, kaya mo nagagawang manalangin, kaya mo nagagawang mag-fasting, kaya ka nakakapag-pray, kaya ka nakakapagbasa ng Biblia. It is because of the Holy Spirit is quenching your heart for you to do all these things. Pati nga ministry. Kala kasi kapag ka ministry, inakumong iyo. Yun ang mahirap. Doon nawawala yung glory. Doon nawawala yung touch ng Holy Spirit. Kasi inakumong iyo na hindi naman so yan. Kapag ka inakumong yung uno, ikaw magtatapos. Just like King Nebuchadnezzar. When God gave the dreams to King Nebuchadnezzar, ano ba? At sinabi niya kay Daniel, ito yung naging panaginip ko. Ano ba? May isang malaking puno at lahat ng uri ng animal ay namin. Pero may isang na pinutol ng puno. Tama, bakit kasi nagmalaki siya? Dahil sinabi niya na doon sa hangin ko sa kanyang tagumpay sa Babylonia ay sa kanya mismo galing. Tama ba? Inapon niya. Tama ba? Ngayon, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon kay Daniel? Bibigyan niya ng tutak na kagaya ng sa hayop. Sige, hindi ko mag-isip. At yun niya nangyari. And during the time na recognize niya ang ating Diyos, ibinalik siya ng Panginoon sa pagiging natin. It's time for us to recognize the glory of the Lord. It's time for us to walk in the very image of the Lord today. Kailangan makita ito sa buhay natin, kapatid. Huwag ka na makipag-battle kung sino tama at mali. Huwag ka na makipag-battle kung sino lalakaran mo o hindi. Makipag-battle ka kung ano yung sinabi ng Panginoon dito. Sa salita ng Panginoon sa Biblia. Kaya ka mas maganda, mga kapatid, ang dala natin Bible and Diesel po. Tama? Mas maganda ka, kapatid, okay naman yung meron tayong projector at mas nakikita natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Pero mas mahalaga, ikaw mismo pinabasa mo yung natin sa Biblia. Kasi yan yung unang tools. Kaya mga lang, sabi ko nga, hindi naman masama yung gadgets, hindi rin naman masama niya naandyan. Pero importante talaga yung meron kang physical. Paano mo makikilala sa Kristiyano? Ito na Biblia. Tama? Paano makikita ang isang tunay na magsasabog na nasa isang bunero? Kapag ang dala niya ay patong? Siyempre hindi. Tama ba? Kapag ang dala niya manok, tama ba? Kapag mas inihimas niya yung manok, tama, sino ba naman ang luko-luko na magdadala ng pato sa sabungan? Tama, isip mo. Tama? So, dapat mga kapatid, nakita yung tatak ng pagiging Kristiyano sa atin. Are you willing to give or surrender yourself to the Lord? Willing ka ba doon? Tama? Gusto mo ba talaga maging kawangis sa Diyos? Brother, pastor, amen, gusto ko yan. Gusto namin yan. Are you willing to pay the price? Ulitin ko, ano? If you want to be transformed just like the Lord Jesus, just like the Lord Jesus, are you willing to pay the price? At kung ang sagot mo ay oo, then begin the process. Amen? Tayo natin sa tayo.